magkaiba tayo. Kung wala ka nang natitirang konsensya sa pagkatao mo, ako meron pa! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Gaano nga ba kadaling tanggapin sa sarili ang isang kasalanan? Gayon din ang pakumbabang paghingi ng tawad. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Amalia sa ating dulang sa kanyang panahon. Amalia! Amalia! Ano ko, yung asawa ni Sandro, sinulog ang sariling katawan. Ha? Diyos ko, si Carla, nasa daw siya, ni Gloria? Nandun sa bahay nila. Pinagtutulungan ilabas ang dumating ng mga bumbero. Buti na lang, kamo. Kabilang na barangay yung istasyon ng bumbero. Kaya nakaresponde agad ang mga fire volunteer. Ay, dali. Ayun na, Aling Gloria, tingnan natin kung anong pwede natin maitulong sa sitwasyon ni Carla. Oo nga. Yan talaga ang sasabihin ko sa iyo. Tara na, tara! Siraulo talaga ang babaeng yun eh. O di sa akin na naman isisisi ng mga tao yung pagsunog niya sa sarili niya. Samantalang wala naman akong kinalaman sa ginawa niya. Nasa ospital pa rin daw si Carla, Andre. At alam mo ba kung sino nagbabantay? Si Amalia, yung dati mong kinakasama na taga doon sa dulong Eskinita. O di ba? Siyang naging dahilan ng paghihiwalay ng mag-isawa. Hindi ko rin alam kung anong gustong palabasin ng babaeng yun eh. At sumausaw pa sa kababaw ni Carla. Pero Andre, hindi ka pa naawa sa asawa mo? Sunog daw halos ang itaas ng bahagi ng katawan. Yun ang problema niya ngayon. Yung nabuhay pa siya. Magsisilbi siya ngayong patay na buhay dahil sa kalokohan niya. Hindi mo man lang ba siya sisilipin sa ospital? Hindi na. Baka umasa pa yun na babalikan ko siya. Saka hiwalay na kami. Kaya wala na kaming obligasyon sa isa't isa. Carla, natutuwa ako. Nagkamalay ka na. Pero ako, hindi ako natutuwa. Nagkamali ako. Hindi na rin ako. Dapat dinala dito sa hospital. Natutuwa. Nagkamali ako. Hindi na rin ako. Dapat dinala dito sa hospital. Ayoko naman mabuhay talaga. Gusto ko na mamatay. Huwag mo sabihin niya. Sikapin mo ngayon, lumakas ka. Para madali kang gumaling. Hindi ang mga sugat mo, gumaling agad. Para mabilis ka makalabas sa ospital. Para kanino pa ba ako dapat mabuhay? Magmula na mamatayan, ako naman na sa akin sa nabupunan. Magmula na iwan ako ni Santo. Mula na maaraw na ngayon, namatay na rin ang buong pagkatao ko. Kung sabihin ko pa sa'yo, nandirito ako para sa'yo. Hindi kita iiwan. Pangako. Hindi ako aalis sa tabi mo. Kung akala mo, makararaman pa ako ng pag-asa tulad na iniisip mo. Kamali ka. Iwan mo na ako. Huwag ka na makabalik pa. Dahil habang nakikita kita, tulad ng mga sugat ko, bumabalik lang ang hapdi ng nakaraan. Handa akong ibigay sa'yo.
ang buhay ko na buong-buo. Hindi ako magdadalawang isip na pagsilbihan ka. Kaya huwag mo naman akong pagtabuyan. Sa ganitong paraan lang ako makakabawi ng mga lalay ko sa aking konsensya. Sa ganitong paraan lang. Andito ka na pala, anak. Halika na magkape. Eto't nakapagprito na rin ako ng itlog sa daing na tilapia para sa almusal. Ang totoo, anak, hinintay rin kitang umuwi kagabi. Hanggang nakatulog lang ako. Ay, kasi po tayo, hindi ko maiwan si Carla. Panay ang Sapat na yung sinilip mo siya sa ospital. Pero huwag namang halos gampanan mo lang lahat ng mga pangailangan niya roon. Nag-iisa lang po sa buhay si Carla, Itay. Wala talagang mag-aasikaso sa kanya sa ospital. Inaalala ko rin naman kasi kalusugan mo. At saka baka kung mapabayaan mo rin ang pagtuturo mo. May mahirap namang maisakripisyo mong mga bagay-bagay dahil lamang sa sitwasyon ng asawa ni Santo. Huwag mo kayo mag-alala, Itay. Alam ko pong ibalanse ang aking mga oras. Kaya hindi po maaapektuhan yung online class ng aking mga estudyante. O siya, sige, ikaw ang bahala, anak. Pero sana ingatan mo rin ang sarili mo. Magpahinga ka kapag hinihingi ng katawan mo ang pahinga. Aba, pahalagahan mo rin ang buhay mo. Hoy, lalaki! Asan yung kaibigan mong Judas Barabas? Sino kong Judas Barabas, Aling Gloria? Ay, sino ba? Di si Santo! Natuloy ng Santo yung pangalan, pero asal demonyo! Hindi ko alam kung nasa si Santo. Ilang araw na ho kami hindi nakikita. Sinungaling! Kasama mo sa inuman, hindi mo alam kung nasaan. Bakit niyo ho ba hinahanap sa akin si Santo? Ano ho bang problema niyo sa kanya? Dahil sa walangian niya, sinunog ng asawa niya yung sariling katawan. Ando sa ospital. Awawang kalagayan. Kaya sabihin mo doon sa kaibigan mo Judas Barabas, puntahan naman niya yung asawa niya nasa ospital. Naku, Aling Gloria, alam na ho ni Santong nangyari yun. O bakit hindi malaman niya madalaw yung asawa niya? Kayo na ho may sabing walang iya si Santo, di ba? Ay, hoy! Judas Barabas, asas! Magkaibigan nga kayo ni Santo! Pareho kayo alam kwentang asawa! Talaga bang hindi mo ako titigilan ng kasusunod mo, Amalia? Nasa ospital si Carla. Oh. Ano ba ang tinamong sunog sa katawan? Nagka-impeksyon na nga yung mga sugat niya at pwede niya yung ikamatay. Kung oras na ba niya mamatay? Ano ngayon? Ano ka ba, Santo? Wala ka na ba talagang konsensya? Kaya kahit kamatayan ng asawa mo na pinag-uusapan, wala ka pa rin pakialam? Ano ba kasi ang drama mo at pinakikialaman mo ang buhay ni Carla? Tapos sinadamay mo pa ako. Dahil hanggang ngayon, sinusumbatan pa rin ako ng budhi ko. Nung araw na mag-away kayo dahil sa pagtatanggol mo sa relasyon natin, siya, kaya kahit kamatayan ng asawa mo na pinag-uusapan, wala ka pa rin pakialam? Ano ba kasi ang drama mo at pinakikialaman mo ang buhay ni Carla? Tapos sinadamay mo pa ako. Dahil hanggang ngayon, sinusumbatan pa rin ako ng budhi ko. Nung araw na mag-away kayo dahil sa pagtatanggol mo sa relasyon natin, nung itulak mo siya sa hagdan at mahulog, nang makunan siya sa magiging anak nyo, kitang-kita ko yung dugong umaagos sa mga hita niya. Pero anong ginawa mo? Sa halip na dalhin mo sa ospital, iniwan mo lang siyang mag-isa. Tapos na yun. Matagal na nangyari yun. Parang tayo, di ba? Tapos na tayong dalawa, pero bakit ayaw mo pa rin akong tantanan? Siguro mo, dahil magkaiba tayo, Santo. Kung wala ka nang natitirang konsensya sa pagkatao mo, ako meron pa. Nagbigay na ng taling ang doktor sa mga araw na pwede
bang itagal ang buhay ni Carla? Kung wala ka nang konsensya, sana lang umiral pa sa'yo ang pagiging isang tao! Ron, nasaan ba si Amalia? Nandito na kasi yung pinabili niya sa akin mga kakat na yan para sa huling gabi ni Carla. Diba? Hagya ako ng malinis siya. Nung dumating ako dito, napakaitim niya. Kasi yung umalis na Pilipina ay hindi naglilinis. Napakabuti ni Amalia. Hanggang sa huling sandali, tinupad niya yung pangakong hindi niya iiwan si Carla. Aligaw lang landas ang anak mo. Pero pagkaraan yun, wala siyang hinangad kundi maituwid ang kanyang naging pagkakamali. Sinubok lamang siya ng mga pagkakataon ni Ron. Ang mahalaga, hindi nawala sa puso't isip niya ang kabutihan. Nanatili siya mapagkalinga sa kapwa, lalo na kay Carla. Sinadya kong makaalis na ang mga tao bago ako lumapit dito sa puntod ni Carla. Namatay na, kawawa naman. Ayoko na kasing makaabala pa sa paghahatid nila sa kanya sa huling hantungan. Salbahe kang dinadinalan. Kaya pa na siyang nakahimlay sa kanyang puntod, Santo. Pero ako, dadalhin ko habang buhay ang mga sumbat ng aking budhi. Kasalanan mo kasi. Hanggang sa kanyang mga huling sandali, wala siyang sinasambit sa kanyang mga dasal, kundi ang mapabuti ang iyong. Dadalhin ko habang buhay ang mga sumbat ng aking budhi. Hanggang sa kanyang mga huling sandali, wala siyang sinasambit sa kanyang mga dasal, kundi ang mapabuti ang iyong buhay. Kaya tuparin mo yon. Para kahit saan man siya naroon, magkaroon ng kapanatagan ng kanyang kaluluwa. Napakabait ni Carla. Pero bakit hindi ko nasuklian ang kanyang mga kabutihan? Hindi naman laging nasa huli ang pagbabago. Kaya huwag mong sayangin ang darating pang mga panahon. Magbago ka para sa iyong sarili, para sa susunod mo pang mga plano. Sikapin mong maging tapat ang laman ng iyong puso. Maaari nating likhain ang isang maayos na buhay na gusto nating makamit. Hindi mula sa kung ano ang ating nakaraan. Correct. Mula sa bahagi ng ating buhay na nawala sa atin. Correct. Kundi sa pagharap sa